Eto na, talagang naglalabasan ako ng mga ebidensya, ha, mga kababayan. Maaaring itong 18X kargador. 18X kargador. Ang dami kong tao pag naririnig ko yung 18X kargador. Oh, may mga tanga na naman mga didi. Sabi, grabe ka, grabe ka, Senador Rapi Tulfo, pinasasama mo yung, minamalit mo yung mga kargador. O, tingnan nyo yung pang-intindi ninyo. Tingnan nyo yung mga pang-intindi nyo. Ang tatanga nyo. Pag sinabi ba ni Senador Rapi Tulfo mga kargador, ibig sabihin ba ini-insulto nyo yung mga kargador, mga pahinante? Hindi ganon. Ang tatanga nyo. Ang bobobo nyo. Kaya nga sinabi kasi nga dati ang tawag nila dyan, 18X Marines. Ang problema, mga kababayan, itong AFP, wag daw tawagin 18X Marines ito, according sa AFP. Kasi nga, bago naman daw ginawa yan, nangyari, hindi na talaga sila, hindi na sila miyembro ng AFP. Tauhan, bodyguard na ho ni Saldico. Sabi nila mga ano raw sila, mga nagbuhat ng mga maleta. Di mga kargador, may tawag pa nga sa inyong Malacanang, sabi raw mga basurero kayo. Baka sabihin na naman ng mga didisit, grabe kayo, ni-insulto nyo yung mga basurero. Hindi. Di ba tawag nila dyan mga basura? Di ba tawag nila dyan sa mga pera na yan, basura? Sino ba nagbubuhat ng basura? Di ba basurero? Ang problema kasi sa inyo, hindi kayo makaintindi. Ito kasi ngayon mga kababayan, pangalan nito. Ito hong pakinggan muna natin ito. Ito si Atty. Topacio. Kilala nyo naman si Atty. Topacio, mga kababayan, di ba? Kilala nyo naman yan. Kilala nyo naman si Atty. Topacio, kilalang abogado ho ito na mabubuti ang mga kliyente nito mga to, di ba? Dennis Cornejo. Tebes. Sino pa? Dennis Cornejo, Tebes, Kibuloy, sila Alice Goho ba? At ito sila Cassandra Ong. Sino pa? Kilala ho itong mga kliyente niya, yung mga abogado ito na nag-aabogado sa mga taong matitino. Ito si Topacio. Sabi ko, hindi na ako magtataka, balang araw maging kliyente nito si Satanas eh. Sabi na nag-comment, puro kampo ng kadiliman yung mga kliyente. Nakakahiya ang putik. Ito kasi mga kababayan, pakinggan nyo ito mga kababayan. Kasi may bago siyang kliyente ngayon, si Mike Defensor naman. Ayaw mo ba? Mike Defensor, bakit kaya kinuha mo si Topacio? Ayaw bang kunin si Let Me Be The One? Si Bato de la Rosa lang yata kumuha kay Jimmy Bondoc, no? Puripot ang putik. Senador Bato, totoo pala yung sinasabi nung kakilala ko na kilalang-kilala ka. Talagang ganun ka raw sa pera, kuripot ka. Isipin mo, kinuha mo abogado si Jimmy Bondoc. Ewan ko, bakit si Jimmy Bondoc kinuha niya? Magkano ba per day ni Jimmy Bondoc at yan ang kinuha mo? Magkano ba per hearing yan? Bakit yan ang kinuha mo, si Jimmy Bondoc? Magkano ba per hour yan? Ano ba? Per hour ba yan? Per day? Ano ba? Per minute? Ano ba yan? Pakinggan nyo ito mga kababayan ha. Naku po, naloko na. Pakinggan nyo ito. Hindi na pumunta si Congressman Defensor sapagkat halatang-halata naman po na itong patuloy na pagsampina sa kanya ay bahagi lamang ng pattern of harassment. Kung mababasa niyo po yung sampina ngayon na pinadala ko sa inyo, kita niyo naman po cut and paste ito eh. Ito rin yung sampina na pinadala noong ilang buwan ang nakakaraan at pumunta po siya rito, ngunit
Sinabi naman sa kanya, hindi naman po kayo iniimbestigahan. So bakit pa siya sinasampina? Sinampina na po siya, pumunta na siya rito, yung 18 Marines pumunta na rito, in-interview na nila 2 beses, pumunta na sa Senado, nagsalita na dun sa Blue Ribbon Committee. So ano pa bang problema? Number 2, ang deputization po ng... Si Topacio, nagtatanga-tangahan, bakit daw pinatatawag pa ito? Kasi pinasusupina ulit itong si Mike Defensor sa isang kadahilanan. Hindi niya binabanggit dito eh. Diba, hindi niya ho pinapaliwanag ng maigi. Kasi nga dyan ho sa kabila, mga kababayan, dyan sa grupo ng mga DD shit. Hindi ho nila pinaliliwanag maigi. Kasi nga, hindi pwedeng maintindihan ng mga follower nila. Hindi nga po pwede. Kinakailangan ang mga pinapaliwanag lagi nila sa social media mali para laging bobo yung mga manonood nila. Hindi nila pwedeng patalinuhin yung mga manonood nila eh. Kasi mamaya biglang tumalino, maintindihan ng mga nangyayari, iwan sila magpunta rito sa kabilang dito sa kampo natin. Kaya kailangan laging bobo lang yung manonood nila. Ombudsman sa NBI upang tingnan daw ang kredibilidad ng 18 Marines ay wala po sa lugar. Yan po ay labag sa konstitusyon. Sapagkat ang ombudsman po dapat ay independent. Ngayon, pwede pong hingin ng tulong ng ombudsman ayon sa ombudsman law ang lahat ng kawani ng pamahalaan. Ngunit yan po ay upang humingi lamang ng mga records, ng mga dokumento, ng mga ebidensya. Ang pagdetermine ng kredibilidad ng kahit sinong witness for the purpose of filing a case cannot be delegated sapagkat pag dinelegate mo... Huwag na kayo magtaka kay Atty. Topacio, ganito rin naman to sa kaso ni Dennis Cornejo. Ganito ganyan ang kaso, ganito ganyan. Ayun, talo. Ha? Ganito rin naman kay Kibuloy ito eh. Ganito ganyan, ganito ganyan, ganito ganyan. Ayun, si Kibuloy, nakakulong. Kaya huwag na kayo mag-alala. Ay, huwag na kayo mag-alala rito kay Topacio. Ganyan lang yan. Puro paliwanag lang yan. Pero talo na naman yung kliyente niya. Ganyan lang yan. Ganun lang yan. Pero bandang huli yun. Talo yung kliyente. Dennis Cornejo, talo. Si Kibuloy. Tignan si Kibuloy. Ayun, nakakulong. Hindi niya naman mailabas. Hindi niya magawa ng paraan magka-bail. Ayun. Ganyan lang yan. Wala naman niya. Ganun lang talaga. Sa NBI, ang finding of credibility ay... Di ba? Si Alice Go. Si Cassandra Ong. Tingnan mo, pinagtatanggol niya. Ganito, ganyan ang batas. Ganito, ganyan. Ayun. Cassandra Ong. Si Go, ayun, nakakulong. Tebes, ayun. Ganito ang batas. Ganito. Ganito, ganyan. Labag sila. Ayun, si Tebes, nakakulong pa rin. Kaya ito, hayaan nyo lang magagaganyan si Topacio. Wala naman ito. Sigurado yung magiging kliyente nito talo rin. Tama mo? Dennis Cornejo, Kibuloy, Alice Go, Sandra O, Tebes, lahat yan. Ganito, ganyan. Ayun, talo lahat. Lahat ng kliyente nito naging talo. Lahat ng kliyente, tignan mo mga kliyente niya halos na pag-uusapan, tignan mo mga nakakulong hanggang ngayon, hindi niya magawa ng paraan na bail. Paano naging magaling ito? Wala. Kawawa ang ano nito. Sino Mike Defensor? Ikaw, nako, Mike Defensor. Baka kukulong ka. Ito, attorney mo eh. Ganun lang to. Ng ombudsman. So dapat po, kung gusto nilang malaman ng kredibilidad, mag-imbestiga ang ombudsman. Bakit naghuhugas kamay ang ombudsman sa pag-imbestiga doon sa 18 Marines at doon sa mga taong tinuturo ng 18 Marines dahil ba sangkot si Martin Romualdez, dahil ba sangkot ang Pangulo. So halatang halata po kayo Ginoong Boying Remulla, na naghuhugas kamay kayo na wala naman sa lugar at hindi patay sa konstitusyon. Sangkot daw si Speaker Martin, sangkot din daw si PBBM. Ang batayan, yung 18X kargador. Kaya lang naman naging sangkot dito si dating Speaker at ito si PBBM dahil lang sa mga kargador. Walang pagkakaiba ito sa full-blown video, PDLX ko na mga hindi umubra tapos ngayon gumawa na naman ng issue. Sabi nga sa inyo, next year, sasabihin naman nila si PBBM aswang. Si PBBM nakitang nagpapayad ng langis sa bubungan ng Malacanang, nahati ang katawan, tapos lumipad. Malamang susunod, ganyan na. Wala na, hindi na nila makuha sa iba't ibang issue.
Isipin mo saan ka makakakita na dahil nangyari naman lahat nito dahil kay PBBM. Oh, saan ka meron ba kayo napanood kahit sa pelikula lang na ikaw kasama ka doon sa krimen, ikaw magpapaimbestiga? Nakakita na ba kayo ng gano'n? Kahit sa pelikula. Nakakita na kayo ng gano'n? Kahit sa pelikula. Kasama kayo doon sa krimen, tapos maiimbestigahan mo yung krimen na yon. Itong flood control. Nakakita na kayo ng gano'n? Sus, Mario Jose. Porkit kasi may mga nakulong, gusto nyo isama nyo sa impyerno si PBBM. Kumbaga parang, meron ako napapanood na ganito. Oh, dadali mo kami sa impyerno, ilulubog mo kami sa kumunoy, sama-sama na tayo, dadamay ka na namin. Yun, may mga ganong salita napapanood ko sa pelikula. Pero wala akong napanood kahit sa pelikula, nakasama siya dun sa krimen, tapos yung krimen na yun, paiimbestigahan niya, tapos kasama siya. Wala akong nakita kahit gano'n sa pelikula. Wala akong napanood na gano'n. Kahit dati magmula bata ako, hanggang ngayon wala pa ako napanood. Sige nga, maglabas kayo na kahit pelikula, kasama siya sa krimen, tapos binaimbestigahan niya yung krimen. Tapos siya ang pasimuno. Siya ang promotor. Saan kayo nakitang pelikulang gano'n? Wala kayong mapapakitang gano'n kahit pelikula. Sabi ko nga, may napapanood ako ganito. Nilagay mo kami sa kumunoy, nilagay mo kami sa impyerno, idadamay ka namin, hihilahin ka namin pababa. Yun, meron ako napapanood na gano'n. Parang ito yun kay PBBM. Oh. Ay, si VP Sara Lustay Duterte, may impeach trial, hindi na makakatakbo kahit kailan hanggang sa magunaw na ang mundo. O anong gagawin kay PBBM? Idadamay nila sa ibang issue. Tuloy natin. Tinawag ninyo na harassment yung pasampina ng NBI. May pinag-aaralan kayo na legal remedies kung meron man laban kanina. At pinag-aaralan po namin, we will keep our cards close to our chest. But sa ngayon pong araw na ito, again, out of respect to the institution, may langaw, pagdala yata ni Martin Romualdez yan. Lalangaw ka na, no? Tapusin ko lang ha. Sa araw Maganda, pumasok sa bunganga mo, malunok mo. out of respect to the institution, at ginagalang ko po ang National Bureau of Investigation bilang isang institusyon na napakaganda po ng reputasyon bilang premier law enforcement and Wala yan, maniwala kayo, ganyan-ganyan lang, talo kliyente niya. May defensor, dapat sumubo ka ng ibang lawyer, kahit pa paano, kasi halos lahat ng isipin mo, Dennis Cornejo, Kibuloy, Alice Go, Sandra Ong, Tevez, halos lahat nakakulong. Ito pa kinuha mo abogado, naloko na. Mahina ka bata. Mahina ka. Dapat kumuha ka na ng iba, make defensor. Subok na ito eh. Wala ito, ganyan-ganyan lang ito. Wala ito. investigative body ng ating bansa. Bagamat wala po tayong paggalang, paprangkahin ko na doon sa namumuno ngayon sa NBI na halatang-halata din po natin na puppet ng Malacanang na ang papel lamang niya ay manggulo sa investigasyon. Sapagkat nakikita nyo naman po, lahat ay ginagawa. Alam nyo ba na bukas may bagong mga testigong 14 na darating sa Senado. Ngunit ang ginawa nila, kuno-kuno, chuchu-chuchu, meron daw threat sa Senado, pinapa-lockdown ng NBI ang Senado para hindi lang makapasok. Alam niyo po kasi, the people who are now in power are fighting for their lives. Kasi alam nila ang mangyayari pagka lumabas itong flood control scandal kung sino mastermind. Pero hindi po kami matitinag sapagkat we are not fighting for ourselves. We are fighting for the future of the Filipino people and our country. Mas malakas na motibasyon po yan kesa sa pansariling interes. Yung 14 na yun, Marines din o? Marines din, oo. Mga kasamahan din nila, nagdala rin ng maleta. So, marami na po yan. Hindi ko maintindihan kung anong problema nila sa... Wala kayo napapansin, mga kababayan. Pagkaisipin nyo to, pagkaisipin nyo ito, marirealize ninyo. Anong pangalan nito? Yung sinama ni Marcoleta dyan sa Senado. Sino ba ito? Sino bang aso? Sino bang aso to? Sinong tao ito? Oo, yung unang palpak. Pakitype niya. Oo. Pakitype niya. Nakakalimutan ko. Si Gutesa, yan.
Hindi nyo napansin, ito si Gutesa, sabi ko nga, ito malamang ito, kasi pinalalabas na tinago raw ng Administrasyong Marcos. Tinago raw ni Speaker Martin Romualdez, tinago sa ganyan. Ako naniniwala ako, nagtago kay Gutesa, kung sino man din yung taong nasa likod niya, bakit siya lumutang. Kasi hindi mo ako mapapaniwala na si Gutesa, nagising na lang ng isang umaga, pagdilat ng kanyang mata, pagbangon niya sa kanyang higaan, naisip niya, pupunta ako ng Senado, kailangan nilang malaman ng katotohanan. Imposible yun. Ha? Ano yan? Ano yan? May tililing? May topak? Bigla na lang pagising ng pagtayo niya ng higaan? Pupunta ako ng Senado. Kailangan nilang malaman ng katotohanan. Walang ganon. Ha? Malamang ang nagtago rin kay Gutesa, yung tao rin na nagpapunta sa kanya. Bakit? Hindi na pinapunta ito kasi nga puro palpak yung unang araw na nagpunta siya. Ibig sabihin, hindi siya swak na tao. Hindi swak ang kanyang karakter para maisakatuparan ng plano. Madali siyang mapaikot. Madali siyang mahuli. Hindi siya basta-basta natuturuan ng tamang plano. Palpak. Pagbabasa lang ng statement, halatang wala na eh. Isipin mo, una sabi niya, sa statement niya, ay nanghihingi siya ng proteksyon sa DOJ. Nung natapos na ang kanyang affidavit, sabi niya, hindi niya kailangan ng proteksyon. Kasi marin naman daw siya, may baril naman daw siya. Naalala niyo yung usapan nila ni Bato doon sa harapan? So, wala na. Iba na yung statement, iba rin yung sinasabi niya sa totoong buhay. Yung pumirma na abogado doon, hindi naman pala yun ang pumirma. Peke. O, di ibig sabihin yung affidavit, peke na rin. Yung mga affidavit niya doon, halos hindi niya alam. O, kasi kung totoong affidavit mo yan, dapat galing sa puso't isipan mo yan. Maguluhan ka man, kaya mong ibuktong yung salita mo. Kasi ang affidavit, mga kababayan, alalay lang naman yan. Para hindi mo makalimutan yung sasabihin mo. Pero kapag kahit hindi mo na nababasa yan, kung sa'yo talaga galing sa puso't isipan mo yan, dire-diretso ka lang. Dahil sa'yo naman galing yan eh. Guide mo lang naman yan para di mo makalimutan. Diba? Oh, may pagkakataon doon si Marcoleta, tinuturuan niya pa ito si Gutesa. Mas marunong pa siya doon sa affidavit. O di hindi na pinabalik kasi nga nagmukhang katatawanan sa mainstream media, sa social media, ibig sabihin hindi siya naging relevant sa mata ng taong bayan, naging katatawanan. Kaya hindi na pinabalik kasi lalong mahuhuli. At ang daming issue pati yung abogado na pumirma doon, hindi naman daw siya. Kumuha ngayon ng 18 ex-Marines, ex-kargador. Mas pinadami ang kinuha para mas mukhang makatotohanan. Para mas lalong maraming makausap. Hindi katulad ni Gutesa nag-iisa. Kaya si Gutesa at 18 ex-Marine, the same lang na technique plano yan. Pinadami lang. O ngayon, wala kayo napapansin. Nung nagkandapalpak-palpak si Gutesa, pinalitan ng 18 ex-kargador. Ngayon itong 18 ex-kargador, nakikitaan na ng mga butas sa mga pahayag. Nakikitaan na kung ano-ano na sinasabi. Same, kumukuha na naman ng bago. Another 14. Katulad nung Gutesa. Nakukuha niyo yung play? Nakukuha niyo yung play? Nakukuha niyo? Parehas ng technique. Gutesa, napapahiya, may mga butas. Pinalitan ng 18 ex-kargador. Itong mga 18 ex-kargador, nakikitaan na ng maraming butas, marami ng palpak. Papalitan na naman ng 14. Bago naman daw. Masyado kayo na paghahalataan. Ano, sir? Ha? Sa Marines Sinabi na ni Gutesa na nag-deliver siya. Lumabas si Saldico. Ilang beses siyang nagpahayag na talagang may mga inutusan siyang magdala ng maleta. Then may lumabas na 18 na Marines na nagsasabing nagdadala sila ng maleta complete with videos, pictures. Bakit ay nilang paniwalaan? Pero si Madriaga, pinapaniwalaan nila. Walang video, walang picture, nag-iisa. So, alam na alam po natin ang ginagawa. Tinatago po nila. Everything that is happening now, including yung power struggle sa Senate, is all about
concealing the truth tungkol dito sa flood control scandal. Attorney, hindi na daw kayo credible. Kasi bakit daw si Lauren inalis sa listahan na dinawit din nila na may nakakatanggap ng kickback. Pero bakit tinanggal ng mga 18 ex-Marines po no, na Ay hindi po akong abogado ng ex-Marines, ano? Abogado ako ni Mike Defensor. With respect to credibility, kung nga hindi credible na sinasabi nila. Masyado naman kasing obvious mga kababayan, isipin mo. Si Loren Ligarda, tinawag lang nakaraan mga bayani, yung mga 18 ex-kargador. Kasi nga mga kababayan, kahit kayo mga kababayan, sinisiraan kayo ng kapitbahay ninyo, pupurihin nyo pa. Sinisiraan kayo ng kaibigan nyo, kapitbahay nyo, pupurihin mo pa. Imbis na si Senador Loren Ligarda, nando doon sa Senate nung nakaraan, kaharap niya mga ex-kargador, imbis na sabihin, patunayan nyo nga ngayon na ako'y tumanggap. Linisin nyo ang pangalan ko ngayon. Imbis na ganunin, i-interrogate niya, pinuri niya. Saka makakakita na pinaratangan ka ng malaking expose, abay nung nagkaharap kayo, pupurihin mo, bayani da. Naloko na. Tapos nung pinuri na, hindi na siya nabinanggit. Tapos nung nag-press ko na itong 18 ex-kargador doon sa kwarto ni Boy Sili, nag-press ko na doon, abay pinalusutan na nila si Loren Ligarda. At ang nagkwento si Baligod, imbis na tawagin sa likodan niya yung dalawang 18 ex-kargador. Oy, sabihin nyo nga rito kung ano yung explanation nyo about kay Loren Ligarda. Imbis na pagsalitain yung dalawa dahil nasa likod niya naman, yung dalawang nagsasabing nagbaba ng maleta doon sa harapan ng bahay, imbis na yun ang tawagin niya, magsalita doon sa media, siya ang nagkwento ng nagkwento. Siya ang nag-elaborate kung ano mga nangyari. Sus, giatay ay. Nako po. Maliwanag na ano na to mga kababayan, pakapala na ito. Ano paliwanag? Ano paliwanag nila? Dumating sila convoy, bumaba si Saldico, pumasok sa bahay ni Loren Ligarda. Pagpasok, sabi daw ni Eric Tiksay, doon sa dalawang 18 ex-kargador, magbaba kayo ng maleta. Binaba. Pagbaba, lumabas si Saldico maya-maya, sumakay na ng sasakyan, umandar na. May nagtanong na reporter, sir, ano nangyari doon sa dalawang maleta? Malamang sa malamang ha, ito daw ang nangyari. Isinakay daw ulit sa sasakyan ni Saldico. Naku po. Ibig sabihin, nagpababa si Tiksay ng maleta sa dalawang 18 ex-Marines para lang iakyat sa sasakyan ni Saldico. Grabe naman, pakapala na ng palusot na ba eh. Nagkamali kay Congresswoman Laila de Lima. Nagkamali rin dito kay Loren Ligarda. Pero pagdating kay Speaker Martin, pagdating kay PBBM, pagdating kay Senador Erwin, hindi nagkakamali, Master. Naku po, Sus Mario Joseph Santissima. Ako, tingin ko nakikita ko sa ibang mga DDS. Nakikita rin nila talaga may mga butas ito. Kaso kinakailangan na lang din panindigan dahil magkakalaban tayo. Pansin ninyo, press 3. Pero doon sa mga taong may mga isip, mahirap tanggapin ito. Lalo na may mga pinag-aralan. Pero yung mga DDS na parang tambay-tambay lang, parang rugby boy, parang mga pakalat-kalat din sa kalsada, wala nang problema sa kanila ito. Pero kahit nakakita sila ng butas, tatanggapin na nila.